Kumusta na magaganda at magwapo-gwapa na mga kapatiran? Kumusta na kayo? Hindi nyo matanggap na gwapo-gwapa kayo, no? The Bible says in Psalm 139, we are all fearfully and wonderfully made by God. Amen? We are created in the image and in the likeness of our Lord Jesus Christ. Kaya sabihin mo, walang pangit na likha ang Diyos. Maganda lahat ng lilikha ng Diyos. Amen? Hello, Brother John. How are you? Mami Banji, good to see you. Praise the Lord. So kami po galing, alam nyo lahat, galing tayo sa encounter. Karamihan galing sa encounter at maganda po yung ginawa ng Diyos. Pero ang sishare ko po ngayon ay patungkol po sa spiritual parenting. Raising up spiritual sons and daughters. Meron po kasing iba-ibang level ng relationship. Diba? Merong acquaintance lang. Yung, hi, hello. Diba sa church, Sunday service, diba? Hello, hi. Ganun lang, acquaintance lang. Pero merong another level ng relationship, yung tinatawag na structure relationship. Halimbawa, yung worship team, magkakasama sila. Pagka nagpa-practice sila, pagka nagpe-fellowship sila, alam mo naman mga Pilipino, madali lang ang kaligayahan ng Pilipino, mababaw ang kaligayahan. Picture, tapos pagkain. Pagkain, picture. Maraming picture. Unlimited picture. Masaya na ang Pilipino. Di ba? So, ang level ng relationship natin ay maganda maging solid relationship. Hanggang sa nagsishare na kayo, lalong-lalo na sa inyong spiritual father and mother, si Pastor Jay at saka si Pastor Jean. Sila po yung spiritual na magulang ninyo. Hello? Pag-aaralan po natin, alam ko ngayon nyo lang narinig ito siguro. Tingnan po natin ang Bible sa 1 Timothy 1:18-19. Si Paul, Apostle Paul, meron siyang anak. Siya po'y tatay, siya'y father, spiritual father. Kaya sinabi niya sa Tagalog, Timoteo, anak ko. Diba? Timoteo, anak ko. Ang mga bagay na ito'y itinatagubilin ko sa iyo ayon sa pahayag na sinabi tungkol sa iyo upang sa magitan ng mga ito, makipaglabang kang mabuti. Taglay ang matibay na pananampalataya at malinis na budhi. So palaging sinasabi ni Apostle Paul sa kanyang anak na si Timothy, fight a good fight of faith. Diba? Makipaglaban ka sa gawa ng kaaway. Makipaglaban ka sa mga tukso sa buhay mo. Patatagin mo ang iyong pananampalataya at ingatan mo ang iyong pananampalataya. At tumakbo ka, huwag kang mag-give up. Patuloy kang tumakbo. May takbuhin tayo, may journey tayo dito sa mundo na ito. So Timothy, meron siyang spiritual father na nag-encourage sa kanya, naglilipap sa kanya, sa time na yung pagsubok siya, ay nandyan siya sa kanya. Merong nagtuturo sa kanya, merong nagme-mentor sa kanya. So ganun din si Pastor Jay, Pastor Jean, ang role nila sa inyo bilang magulang ay aalagaan kayo, pakakainin kayo. Higit sa lahat, poprotektahan nila kayo. Siyempre, pagka anak mo, poprotektahan mo ang anak mo. Diba? Pagka anak mo, nagmamalasakit ka kasi anak mo. Kaya kung minsan, huwag kayong magalit sa kanila kapag kung minsan tinatanong kanila. Gusto ka nilang malaman kung anong nangyayari sa iyo dahil mahal ka nila, concerned sila sa iyo. Amen? Hindi lahat spiritual father, spiritual mother. Pero magpasalamat kayo, meron tayong Pastor Jay, Pastor Jean, na sila'y willing na alagaan kayo. Willing silang magmahal sa inyo ng walang kondisyon. Amen po ba? So yan po ang role ng spiritual parents. Sila po ang magtuturo, mag-guide sa inyo. Kung minsan naliligaw kayo, i-guide nila kayo. Kasi sila po'y pastol eh. Diba? Ang tupa, kung minsan napapawalay siya. Halika, anak, balik ka rito. Anak, maling landas yan. Huwag kang pupunta dyan. Bakit? Para hindi ka maligaw. Ang tupa, kung wala siyang pastol, maliligaw siya. Alam niyo po ba, pantupa, kung minsan ay may ginagawa, pinipilay daw nila. Bakit? Kasi pagkaya na naggagalayan, nagpupunta kung saan-saan, mag-isa, prone siya sa attack ng kaaway pagka mag-isa ang tupa. Pero pagka nandun ang pastol, hindi siya mawawalay sa pastol, mapoprotektahan yan. So ang Diyos gusto tayong protektahan. Amen?
Pero ginagamit niya ang mga pastol. Amen po ba? So, makikita natin sa Moses, ang spiritual na son niya ay si Joshua. Si Joshua meron siyang spiritual father. Sino? Si Moses. Habang si Moses ay nagpipray sa bundok, kalaban ng Amalekites, si Joshua nakikipaglaban. Amen? At pagka si Moses nakataas ang kamay niya, panalo si Joshua. So ang pastor, pagka nakataas ang kamay niya, pinagpipray ka, protektado ka. Amen? Panalo ka. Bakit? Pinaglalaban ka niya. Kaya kailangan magpasakop ka, sumunod ka. Hindi ka, kung dito, lumabag kayo sa traffic light dito, pagpunta rito, yung auto ninyo, red light na, pero umandar pa kayo, siguradong napahamak kayo. Diba? Nag-submit kayo dun sa maliit na lights na yon. Tingnan nyo, nakapunta kayo dito ng maayos. Ganon din pagka pinrotektahan tayo ng Diyos, lumalakad tayo, sumusunod tayo sa Kanya, protektado niya tayo. Amen. Si Elijah, ang spiritual son niya ay si Elisha. Diba, narinig niyo yung story ni Elijah? Siya'y alalay lang si Elisha. Iniwan niya ang lahat. Sumunod siya kay Elijah. Dinidiscourage siya ng kanyang mga classmate, ng mga prophet. Huwag ka nang sumama dyan. Tatangayin yan sa sa lapap. Pero sumama pa rin siya. Hindi pa rin siya huminto. Sumunod pa rin siya. Kaya nakuha niya yung double portion of power and anointing. Amen? Pagka dumidikit ka sa pastor mo, sa spiritual father mo, na-associate ka sa kanya, tingnan mo, yung anointing natatransfer sa iyo. Yung kapangyarihan ng Diyos natatransfer sa iyo. Yung heart ng Panginoon natatransfer din sa iyo. Amen? Kaya dumikit ka sa mga pastor nyo. Amen? Because anointing comes through association. Kahit fellowship yan. Amen? Paglingkuran mo ang Panginoon, pero paglingkuran mo siya. I-appreciate mo ang pastor mo. Kasi ang success niya, success mo. Ang pagka pinagpala siya, damay ka. Parang sa pamilya, yung ama pinagpala, ang magulang, pati anak damay. Yung ama, yung ina successful, pati anak successful. For the glory of God. Amen? Si Paul, meron siyang anak. Si Timothy, binasa natin na, anak ko. Diba? Pagka anak mo, malaking pagmamalasakit mo. Pagka anak mo, hindi ka basta-basta iiwanan. Anak mo yan eh. Di ba sa physical may anak kayo? Malalim mo yung bond ninyo. Kung anak mo yan, kahit naging prodigal yan, babalik yan. Kaya mayroong prodigal son, may prodigal daughter. Amen po ba? Sige, tingnan po natin. Number 1, sons and daughters versus servant. Kasi karamihan sa church, mga servant. Hindi naman po masama ang servant, kaya lang mababaw ang relationship ng servant sa sons and daughters. So, halimbawa, example na lang, sa bahay, ikay magulang, meron kang mga anak, may katulong kayo na tumutulong sa inyo, na magluto, na maglinis. Pero iba yung anak ninyo, iba yung katulong ninyo. Hello? Ang pagmamalasakit ng anak ninyo, mga anak ninyo, iba sa pagmamalasakit ng katulong. Tingnan po natin. Sa church, ganun din. Sons and daughters builds the house, while servant simply serve in the house. So yung servant, nagsiserve lang siya. Pero hindi niya sinusulong yung kabutihan ng church. Naglilingkod lang siya, masipag siya maglingkod, passionate siya maglingkod. Pero hanggang doon lang, walang commitment. Hindi katulad ng anak. Amen? Simply serve. Servant simply serve in the house. Basta naglilingkod lang at hindi nagmamalasakit, hindi tinataguyod ang iglesia. Paano natin itaguyod ang iglesia? Ang ating church. Unang-una, pagka dito kayo sa church, dito kayo, Finland, talagang tinawag kayo dito kayo, you will bloom wherever you are planted. Di ba yung halaman? Pagka yung halaman ay dinidiligan siya, inaalagaan siya, magbubloom yan. Mamumulaklak yan. Pagka lilipat-lipat mo yung halaman,
Tingnan mo, either bansot yan, bonsai yan. Hindi yan lalago. Kung magrereklamo lang yung halaman, magrereklamo siya. Ba't mo ako palaging nilipat-lipat? Hello? So, itataguyod natin yung iglesia. Ano bang purpose? Bakit nag-e-exist ang church? Ang church nag-e-exist. Ang purpose ng church para maging liwanag tayo sa sanlibutan. Para makita nila si Kristo sa atin. Nang sa ganon, sila din ay lumapit kay Kristo. O kaya ilapit natin sila kay Kristo sa magitan ng pagbabago ng buhay dahil sinuko natin ang buhay natin kay Kristo. Ginawa natin siyang Panginoon at tagapagligtas. Amen? Hello? Kung si Jesus lang ay tagapagligtas mo, mababaw ang relationship mo sa Kanya. Pero pagka si Jesus, siya ng master ng buhay mo. Siya ng boss. Siya ng nasusunod, hindi na ikaw. Amen? Karamihan, sabi mo, wala dito niyan. Karamihan, sinasamba lang si Jesus, pinupuri, pupunta sa church pagka may pangangailangan. O kaya, sinasamba lang si Jesus pagka may blessing. Pagka wala ng blessing, may pagsubok na, ayaw nang sumamba. Ang ibig sabihin, si Jesus ay ano lang siya, tagapagligtas, tagapagpala. Kaya gusto ng Diyos palalimin ang relationship natin sa Kanya. Itaguyod natin ng church. Ang mga sons and daughters ay kasama ng mga pastor, ng mga spiritual parents, inaalam anong ikakabuti ng ating church. Paano lalong mag-unite ang church? Paano lalong magamit ng Panginoon para lalo madala natin yung mga hindi pa nakakilala sa Panginoon, dalhin natin sila sa Panginoon. Amen? Yung hindi na sila inuutusan, kusa na silang kumikilos. Yun ay, nagmamature tayo. Amen? Hindi naman nangyayari yan kaagad-agad, pero nagmamature tayo. Pero ganun po ang church. Ganun po. Yung sons and daughters may pagmamalasakit at pagmamahal na makita ang pagpapatatag ng iglesia. Yun po ang sons and daughters. Sila po'y may pagmamalasakit. Nagmamalasakit sila sa mga magulang. Nagmamalasakit sila sa church. Kung may kaguluhan sa church, sila yung solusyon. Sila yung problem solver. Amen? Yan po ang anak. Anak siya. At gagawin ang lahat para makitang matagumpay ang iglesyang kinabibilangan. So makita ninyo, so ma-identify nyo, anak ba kayo o servant lang kayo? Kung servant lang kayo, mag-apply kayo bilang anak. Paano? Maging mapagmalasakit tayo sa gawain ng Diyos. Sa iglesia ng Diyos. Sino dito, you love Jesus? Taas ang kamay. Sino dito, you truly love Jesus? Okay, Jesus is the head of the church, as the Bible says. And we are church is the body of Christ. Amen? If you love the head, Jesus, you will love the body. Alam nga naman sasabihin mo sa iyong asawa, love, honey, mahal, I love your head, but not your body, not your legs, not your hands, not your heart. I love only the part of you. Hindi mo pwede sabihin yun. Hello? Kailangan mahalin natin ang Diyos, ang ating Panginoong Yesus, mahalin din natin ang kanyang katawan. Sino ang kanyang katawan? Tayo, ang katabi mo. Kaya ngitian mo ang katabi mo. Di ba? merong medyo may edad na tatay, medyo may kaya sa buhay. Nagpa-doktor siya. Sabi ng doktor, tay, mataas ang BP mo. Mataas ang cholesterol level mo, yung bad cholesterol. Kailangan mag-dieta ka. Kailangan mula ngayon, huwag kang kakain ng mga fatty foods. Huwag kang kakain ng mga, yung kainin mo lang yung mga lumalangoy. Katulad ng mga iba-ibang klaseng isda. Siyempre si tatay, sige dok, gagawin ko. Di umuwi na siya. Mga ilang araw, binisita ng doktor. Sa umaga pa lang, maagang-maaga, binisita ng doktor si tatay.
Nakita ang anak, asan ang tatay mo? Nandun po sa swimming pool. Ba't ang aga-aga nasa swimming pool niya? Ang aga-aga, ang lamig-lamig. Anong ginagawa niya? May tinuturuan po siyang lumangoy. Anong tinuturuan niyang lumangoy? Kasi po, Doc, sinabi niyo sa kanya, ang kakainin lang niya yung lumalangoy. Yung baboy, tinuturuan niyang lumangoy. Kasi ang tagal na niyang kumakain ng isda, nagsawa na siya sa isda. Ngayon, tinuturuan niyang lumangoy ang baboy. Nang sana makakain na siya ng baboy. Itong gusto niyo eh. Masigla kayo pag may joke eh. Alam po ninyo, sa church, pagka nagmamalasakit ka sa church, magtatagumpay ang church. Ang katagumpayan ng church, siyempre una sa Panginoon, bilang ulo ng iglesia, pero nasa sa atin sa bawat isa. Katulad ng pamilya, ang katagumpayan ng pamilya, hindi lang nasa magulang, nasa mga anak. Kung mga anak nagkakaayos, nagkakasundo, nagmamahalan ng tunay, amen? Hindi nag-aawayan. Hindi nagbabardagulan. Hindi nagsasampalan. Hindi, di ba? Yun ang katagumpayan ng iglesia natin dito sa GAC Paris. Ngayon, kumain lang kami, GAC Paris, Paris. Meron pala kayo dito pala, original yung Paris. Tingnan po natin yung testimony. Sister Dodi, isa siya sa pioneer sa church. Wala siyang inisip kundi kapakanan ng church. Kaya siyang unang-una, yung humble beginning ng church natin sa Vienna, naranasan niya, nakita niya. Kaya ngayon, hanggang ngayon, nandyan siya. Ang ibig sabihin, siya'y daughter. Bakit? Kasi ang daming pagsubok na dinaanan ng church natin sa Vienna. Ang daming ups and down at marami ding down. Marami din mga tao na hindi naniniwala sa akin. Ayaw maniwala sa akin. Pero siya naniwala siya. Isa sa mga naniwala. At ngayon, nakita niya yung success ng Panginoon ng church for the glory of God. Amen? Gusto niyo bang makita ang success ng ating GAC Paris? Nasa sa inyo ang susi. Sabi mo, sa tabi mo, nasa sa iyo ang susi. Nasa atin. Binigyan na tayo ng Diyos ng kaalaman. Amen? Na si Jesus nasa sa atin. Si Jesus na nasa sa iyo, siya rin Jesus na nasa sa akin. Sabihin mo, sige, si Jesus na nasa sa iyo, siya rin Jesus na nasa sa akin. Pagka sinasaktan mo ko, chinichismis mo ko, hindi ako chinichismis mo, si Jesus na nasa sa akin. Tayo mismo, pinag-aaway natin si Jesus. Sabi mo, wala niyan dito. Absent. 2, sons and daughters views father's success, their success. Amen? Nakikita natin ang katagumpayan ng mga spiritual na magulang natin, si Pastor Jay, Pastor Jean. Yung katagumpayan nila, katagumpayan natin. Katagumpayan ninyo. Kaya pag-pray nyo sila, i-appreciate nyo sila, i-encourage nyo sila, tulungan nyo sila. Dalhin yung burden nila, mabigat yung burden nila. Bukod doon, may sarili silang pamilya, nagtatrabaho sila, pero kinakalimutan nila ang kanilang sarili at sumunod kay Jesus para pastolan kayo. Ang pastor, regalo siya ng Diyos. Amen? Kaya i-appreciate nyo, binigyan kayo ng napakagandang regalo. Pagka makita nyo sila, Pastor, pwede lang ako nang gumawa ng ginagawa mo. Pastor, meron akong konting ano sa iyo. Mag-relax naman kayo mag-asawa. Kasi puro kayo sa ministry, pagod na pagod kayo. Medyo meron akong konting bonus dito, pero gusto ko lang kayong i-bless. Kasi pagpapala kayo sa, di ba? O, tingnan mo, kikilos na mamaya. Ganon. Biro mo, binibigay mo ang buhay mo, tapos hindi ka man ma-appreciate, pinipintasan ka pa. Kaya tingnan mo mga pastor, ako, manipis na ang buhok ko, tinatakpan ko lang, pero malapit na itong makalbo. Oo, stress. Dami naming iniisip kayo, natutulog, nag-i-snore. Kami, nagpipray pa God. Lord, tulungan mo siya, convictan mo siya, convincein mo siya, para makita niya ang katotohanan. Lord, ingatan mo sila. Kami nagpipray pa, kayo nagtutulog na. Kayo kain ng kain. Kami nagpa-fasting. Kayo fast eating. Hindi po madali. Tinawag lang kami ng Panginoon, kaya kami sumusunod.
Kaya i-appreciate niyo yung pastor ninyo. Sino dito naniniwala na si Pastor Jay, yung pastor ninyo ay pagpapala galing sa Diyos? Amen? Susunod? Sige. Walang inggit at selos. Pagka matagumpay sila, matagumpay ang iglesia, walang naiinggit. Lahat nagdiriwang. Lahat pinagpala. Amen? Kasi meron tayong minanang curse. Ang isang minana nating curse, Pilipino, crab mentality. Pagka sa Pilipino, matagumpay ka, naku, ihilahin ka pababa. Parang crab, ihilahin ka pababa. Common yan sa tradisyon ng Pilipino. Pero, tinatanggal na natin yung sumpa na yon. Amen? Pinuputol na natin yung sumpa na yon. Dapat matuwa ka pagka ang iglesia ay lumalago. Amen? Pagka ang iglesia ay malusog, matibay, matatag, talagang isa ka sa nagdiro. Bakit? Anak ka eh. Nagmamalasakit ka sa iglesia. Amen? Nakikisaya ka kapag umuunlad ang buhay ng bawat isa. Pagka pinagpala na promote ang kapatid, hallelujah, praise the Lord, glory to God. Amen, magdiwang ka. Kasi ang inggit, selos, galing sa diablo. Fruit of the flesh yan. Diba? Merong sin of the flesh. Merong fruit of the Holy Spirit. Gusto ng Diyos, lumago tayo sa fruit of the Holy Spirit. Love, pag-ibig sa bawat isa. Pagkakaunawaan sa bawat isa. Pagpapakumbaba sa bawat isa. Pagpapasensya sa bawat isa. Amen? Diyan tayo lumago. Huwag tayong lumago dun sa damo. Diba? Pagka nagtanim ka, yung minsan tinanim mo, hindi pa tumutubo, mabilis pa tumubo yung damo. Hindi mo naman tinanim. Kaya kailangan putulin mo kaagad yung damo. Amen? Yung chismis, yung buti na lang, kaya meron tayong EGR eh. Tulad sinabi ko kanina, dati, nagka-counsel ako, dami kong kinounselan. Tapos pagkatapos ko rito, kakaunselan ko na naman ito. Nag-away sila. Nagsirahan sila. Nagsabunutan sila. Nagselosan sila. Ay, wala akong ginawa kundi counseling. Kaya, nang nagkaroon ng EGR, ako munang nag-EGR. Ako muna ang na-set free. Ako muna ang naglumaya. Kailangan ito ng iba. Nung ginawa ko ito sa Vienna, lumaya ang bawat isa, nabawasan hanggang sa nawala yung chismis. Hanggang nawala yung, pagka nagbabayad-bayad? Paluwagan. Naku, sa paluwagan, ang daming nag-aaway dyan. Biro mo, natutulog ako ng madaling araw. Pastor, nag-away siya na bakit? Paluwagan, hindi siya nagbayad. Pati yun, isosolving ko pa. Pero buti na lang, tinawag ako ng Panginoon. Kung tinulak ako ng Panginoon, matagal na ako nag-resign. Matagal na akong bumalik sa trabaho. Pagka tinawag ka, ang Diyos ang tumawag. Wala kang magagawa. Kasi siyang boss ko siyang master ko Papaalala niya sa akin, sino bang tumawag sa'yo? Sila ba? Kahit wala na sila, mawala silang lahat, wala ka ng member, pagpatuloy ka pa rin. O, tingnan mo. Amen? Binigyan ako ng mga bagong member katulad ni Pastor Jonathan. Andiyan ba? Yan, si Pastor Jonathan. Sugatan siya. Talagang hindi man siya makakonekta sa akin, pero binigay siya ng Panginoon. Na-restore siya. Siyang kauna-unaan na spiritual na anak ko, masasabi kong spiritual na anak. Ang pag-ano niya sa akin, respeto niya sa akin, ang pag-associate niya sa akin ay grabe matindi. Amen? Nandyan po ba kayo? Pagka kayo'y patuloy, nagpapatuloy, lalago kayo kapag kayo ay committed, dedicated sa Panginoon at siyempre sa kanyang iglesia. Amen po ba? Susunod? Sons and daughters are always family-oriented. Nakatuon sila sa pagmamalasakit sa katagumpayan ng pamilya. Yung servant, they are issue or ministry-oriented. Nakatuon lamang sila sa paglilingkod at hindi sa pagmamalasakit sa iglesia. Sino dito naniniwala? Sino may pamilya dito? May nanay kayo, may tatay kayo, may pamilya kayo, may mga kapatiran kayo. Taas ang kamay. Kayo ba ng pamilya, may problema pa ba kayo sa relationship? Di ba?
Alam ko, walang pamilya na nakausap ko na perfecto. Lahat sila'y may relationship problem. Kaming tatlo na bunso, ako, si Pastor Lea, at yung aking bunsong kapatid, bata pa kami, palagi kami nag-aaway. Hindi naman awayan na kundi kung minsan nagmasaya kami, wala na kami magawa, nabuboard kami, di mag-away kami para sumaya. Naalala ko pa, kinwento ko kanina, kaming dalawang magkapatid na lalaki, pareho ko palagi kami nagbo-boxing. Nakita kami ng father namin. O, halika, sabi niya, father namin di na mamalo eh. Pero grabe siya magdisiplina. Kukonsensyahin ka talaga. Tinawag niya kami sa kwarto. Sinusuotan niya kami ng gloves na yung tuwalya at piniikot niya sa amin. Kaming dalawa. Sige, boxing kayo. Hanggang magsawa kayo, magboxing kayo. Ako referee, sabi niya. Hindi na kami nag-away. Anong ibig ko sabihin? Walang pamilya na hindi may relationship problem. Lahat may relationship problem. Ganon din. Walang church na perfecto. Kung perfecto ang church, pumunta ka, hindi na perfecto. Hello? Kasi nandun ka eh. Hello? Walang church na perfecto. Gumising kayo sa katotohanan. Hello? Katulad ng pamilya, merong sigalot, merong hindi sila pagkakaunawaan. Pero itong maganda pagkaanak ka. Meron akong kinasal na nagpakasal sila uli kasi 50th golden anniversary nila. Si Tatay Andre at si Nanay Auring. Eh di ikakasal ko sila. Tinanong ko lang sila, Tatay Andre, Nanay Auring, 50 years na kayong magkasama. Ang tibay na ng relationship, hindi kayo nag-iwalay, hindi kayo nag-iwanan. Nag-aaway pa ba kayo? Sabi niya, Pastor, sabi ni Nanay Auring, kanina lang, Pastor, nag-away kami. Bago kami pumunta rito, nag-away kami. Pagka pupunta kami ng Sunday, pagpunta namin Sunday, mag-away kami, pero pag uwi namin, magkabati kami. Kasi narinig namin yung preaching mo. Hello? Sabi ko, 50 years nag-away. Ano naman pinag-aawayan niya? Yung mga maliliit na bagay. Katulad pa nung unang nagliligawan kami, yung pa rin pinag-aawayan namin. Pero believe ka sa kanila. Bakit? Hindi sila naghiwalay, 50 years na sila. Ang ibig sabihin, committed sila sa bawat isa. So nag-aawayan man kayo dito, okay lang mag-awayan. Walang iwanan. Committed ka sa bawat isa. Amen? Hindi, konti lang, na-offend ka lang, tinanong ka lang, Pastor, buhay pa bang gumipit sa'yo? Na-offend ka na, hindi ka na, ayaw mo na mag-church. Pero siyempre, mag-ingat tayo, nakaka-offend. Yung iba may gift of offense eh. May gift of taga-takwil. Yung iba, taga-tawag dito sa church. Ang tagal, bago makapunta yung tao dito sa church, katakot-takot na act of kindness, prayer. Pero yung iba, isang salita lang, wala na yung tao, wala na yung kapatiran. Huwag po tayong ganun, ano? Sabihin mo, sons and daughters, tumatayo kasama ng spiritual na magulang, lalo na sa panahon ng pagsubok. Pagka sons and daughters ka, sa oras ng pagsubok, ikaw ang naiiwan, ikaw ang nandyan. Kasama ng mga pastor natin. Amen? Ikaw ang nandyan, nagtatanggol sa kanila dahil nasa katotohanan sila. Magulang mo sila eh. Kilala mo sila. Kung hindi mo sila kilala, ayun nga, konting sabi-sabi lang ng iba, maniniwala ka. Ganun ang servant, kagad naniniwala eh. Merong isang kwento, although ito'y joke lang, hindi naman totoo, pero joke ito. Merong isang pastor, binata pa siya. Tapos, minsan ay isa lang siya nakatira sa bahay niya. Minsan ay nakita yung sampayan nila sa probinsya. Ang sampayan nila, ang dami niyang mga damit na pambabae. So, chinismis siya sa buong baryo. Yung pastor natin, yung pastor, ang damit niya, mga pambabae. Siguro, hindi siya lalaki. Kung ano ng mga chismis. Tapos yung iba naman, si pastor, meron siyang babae. Kasi tingnan mo yung sampayan niya, puro mga damit ng babae. Chinismis nila kasi hindi naman nila kilala. Tapos, na-chismis sa buong baryo, kawawang pastor, kawawa yung leader. Hanggang na-discover ng iba na siya pala ay nag-part-time, tumanggap ng labada. Dahil ang sweldo niya, 5 piso lang kada buwan.
Tumanggap ng labada. Pinagkamalan siya kung ano-anong mga kwento-kwento, chinyismis niya na walang... Hindi nila alam, wala pala siyang pera, tumanggap siya ng labada. So, kilalanin ninyo ang magulang ninyo. Baka yan nag-i-kaus na, baka yan tuyo na lang ang ulam. Kasi may mag-asawa eh. Sabi ng asawang lalaki, pwede mo ba akong ipagluto ngayon? Anong iluluto ko, darling? It's up to you. In Englishan siya, it's up to you. Pagbalik ng asawang lalaki, ano bang pagkain nito? Ketchup at saka tuyo? Bakit anong pagkain ito? Sabi mo, darling, ketchup to you. Iba palang pakinig na, ketchup at to you. Ang sinabi ng darling niya, it's up to you. Kami mo, mamaya ang ulam mo, ketchup to you. Sige po, yan si Pastora Pinky, yan. Yan po ay spiritual son, si Pastor Marlon, sa Pastora Pinky, sa atin po sa Olten, Switzerland. Sila pong pastor datin. Dati sila sa Vienna, nag-transfer si Pastor Marlon dahil nurse siya, pumunta siya sa Switzerland. Si Pastora Pinky nagtatrabaho siya sa United Nations, iniwan niya ang trabaho niya, sumama sa asawa. Pero sabi nila, Pastor, dahil spiritual son sila, spiritual daughter, kahit nag-transfer sila, dala-dala nila yung vision ng church. Yung tinrain sa kanila, yung heart ng puso ng Diyos, ng church, nakuha nila, kaya dinala nila sa Switzerland. Ngayon, dalawa na ang pinapastor nila. Olten International Church, tapos yung Zurich Filipino Church. GAC Zurich, tsaka GAC Olten. Amen? Ganun ang spiritual son. Carry mo yung vision. Saan ka man punta, dala-dala mo yung vision. Kasi kung wala kang vision, marami kang bisyo. Palagi ka nanonood ng television. Pero pagka may vision ka to make a major spiritual impact in Vienna, Europe, Austria, Europe, around the world. Amen? Mangyayari kasi yun ang gusto ng Diyos. May kalat natin ang mabuting balita. Amen po ba? So yan po yan. Tingnan po natin naman ang mga kapatiran sa church, ang body of Christ. Paano ma-build yung relationship ng body of Christ? Ano yung nagpapatatag sa relationship natin? Unang-una yung nagpapatatag sa relationship ay ang pagpaparaya. Sa relationship mag-asawa o magkakapatiran. Pagka nagpaparaya ka, hindi ka makasarili, iniisip mo ang kapakanan ng iba, gagandang relationship mo sa bawat isa. Amen po ba? Di ba kayo mag-asawa? Pagka makasarili ka, iniisip mo lang, sarili mo kapakanan, hindi ka na naglaluto ng ketchup to you, ay wala ka pang niluluto sa asawa mo. Kumakain ka na, siya hindi mo man siya iniintindi. Di ba? Magkakaroon kayo ng relationship problem. Ganun din sa church. Pagka may pagpaparaya, may pagbibigay, lalago, tatatag ang iglesia. Anong sumisira sa iglesia? Makasarili. Sabi sa Proverbs 28:25, ang taong sakim at makasarili ay nagpapasimula ng kaguluhan. Sabi mo, ang taong makasarili, nagpapasimula ng kaguluhan sa buhay. Inutusan tayo ng Diyos. Huwag mo lang isipin ang sarili mong kapakanan. Isipin mo ang kapakanan ng iba. Amen? Ang kapatiran. Isipin mo ang kapakanan lang, huwag sarili mo lang. Huwag tayong makasarili. Pagka ganon, natutulungan nyo ang isulong ang pangangailangan ng iglesia. Natutulungan nyo ang pastor natin. Amen? Sinusulong nyo ang kaharian ng Diyos. Ano pang sumisira at nagpapatatag sa iglesia? Ang sumisira ay pagmamataas. Diba? Pride, sabihin mo. Pride goes before destruction. Yung pride, yung ayaw natin magpaturo. Yung pride, ayaw natin aminin yung ating kasalanan. Yung pride is,
Hindi man tayo nagsosorry. Hello? Yung pride, hindi tayo sumusunod sa instruction. Yun ang pride. Yun ang nagsisira sa relationship. Bakit nag-aaway ang mga magkakapatiran? Dahil sa pride. Kinounsel mo. Nagtuturuan sila. Siya pastor ang may depresya. Siya pastor ang may kasalanan. Siya pastor. Hindi nila alam pagka tinuro mo, ang nakaturo sa'yo 3. Sa dalawang nag-aaway, parehong may kasalanan. Hindi lang isa. Amen? Pero pagka may pride, pagka binaba yung pride, nagpakumbaba, anong mangyari? Magkakaroon ng restoration. Magkakaroon ng reconciliation. So, alisin natin yung pride. Amen? Lunukin natin yung pride. Sige, pride, nilulunok kita. Kung may magtuturo sa akin, si pastor, i-rebuke niya ako, tuturuan niya ako, magpapaturo ako. Hello? Kung iko-correct ako ni pastor, pastora, tatanggapin ko ng buong puso. Dahil anak ako. Amen? Kung i-encourage nila ako, ay tatanggapin ko rin. Magpakababa ka sa Panginoon. Amen po ba? So yan po ang sumisira ay pride. Pagka makasarili. Pagka nawala yan po sa church, tinan mo, ang sarap. May kapayapaan. Ang sarap tumira sa bahay na walang awayan. Nagkakasundo, nagkakaisa. At pagka nagkakaisa ang iglesia, may pagpapala. If there is unity, there is anointing. There is blessing. Or there are blessings. Amen? Kaya pilitin mo, sikapin mo, sabi ng Ephesians 4, sikapin yung magkaisa kayo. Gumawa ka ng paraan para makipagkaisa kayo. Ang unang bumabati, nagsisay sorry, yun ang pinaka matapang na tao sa paningin ng Diyos. Maging matapang ka sa paningin ng Diyos. Ikaw nang bumati. Ikaw nang magpakumbaba. Ikaw na ang umintindi. Sabi ng mag-asawa minsan sa akin, pupunta sila, Pastor, ba't ako na lang palagi nagpapasori? Kasi ikaw ang malaki ang pangunawa. Kaya ganon. Kaya salamat sa iyong pangunawa. Amen? Pagka ikaw ang umuunawa, malaki na ang pangunawa mo. Matured ka na. Hallelujah! Itong mga ito, practical ito, pero pampalusog ito sa church. Meron tayong responsibility ang bawat sa atin para isulong natin ang kaharian ng Diyos. Para tumatag ang kaharian. At para maging testimony tayo sa iba. Amen? At higit sa lahat, para magkaroon ng kaayusan sa iglesia, ay kailangan mapagpatawad tayo. 32 years na po akong may asawa. At isa sa nakita ko at pinapayo ko sa mag-aasawa, kailangan mapagpasensya ka. Kailangan mapagpatawad ka. Bakit? Magkakamali ako, magkakamali ka, magkakamali ang asawa ko, magkakamali ka, magkakamali yung iba. Ganon din sa church. Ang tunay na pagsasama, ang commitment ay kailangan merong pagpapatawad. Huwag magkimkim ng galit. Pagka kinimkim mo yung galit, tignan mo, cancer yan ng kaluluwa. Hindi ka lalago sa Panginoon. Amen? Hindi mo mararating yung gusto ng purpose ng Panginoon sa buhay mo. Kaya nung kailangan, magpatawad ka. Ilang beses tayong tinutusan magpatawad? Hindi 7 times, kundi 70 times 7 araw-araw. Sabi mo, 70 times 7. Ilan yon? 490, di ba? Every day yon. Sabi mo sa iyong katabi. Alam mo ba yung verse na yon? 70 times 7 ka magpatawad all day long? Siguro ngayon nyo lang narinig yan, ano? O narinig nyo na ayaw nyo lang sundin? Nabingi daw. Susunod po, dito ako mag-i-end. Yan. Para lumalim po ang relationship natin, kailangan maging open tayo. Lalong-lalo na sa relationship nyo sa inyong spiritual parents. Kay Pastor Jay at saka kay Pastora Jean. Diba? Kasi pagka etong buhay ng tao, yung 10%, yan ang buhay natin. Yun ang pinakikita natin sa tao. 10% lang. Yung 90%,
tinatago natin. Lalo na sa kultura ng Pilipino. Alika, kumain ka na. Hindi, kumain na ako. Talaga, kumain ka na? Oo, kumain na ako. Alika, kain ka uli. Hindi, kumain na ako. Sa totoo lang, nagugutom siya. Bakit? Ang Pilipino, kustumo yan eh. Nag-meet yung Pilipino, papunta sa church. Oh, hanggang ngayon wala ka pa. Saan ka? Andyan na ako. Papunta na ako. Papunta pa lang siya. Naliligo pa pala. Saan ka na? Kanina pa ako naghihintay. Nandyan na ako malapit. Ilang istasyon pa? Malapit na lang. 10 istasyon pa pala. Meron akong kaibigan na Amerikano. Tumira siya, pastor siya. Nagpastor siya sa Pilipinas. Sabi niya, Pastor Larry, ilang beses kong chinyains, 30 years ako nagpapastor, chinyains ko na dumating on time ang Pilipino. Sa worship service, hindi ako nagtagumpay. Pagka sa counseling, mag-ika-counsel ako, darating pa akong 1 hour before. Pero sila, 1 hour late. Kaya, hindi ko sila na-impluensya. Akong na-impluensya nila. Ngayon, ako nang nalilate. Siya nang nalilate. Siya nang parang Pilipino. Hello? Sabihin na, inumpisa namin service kahit wala pa. Magtataka ka. Pakapigit ka, nagwo-worship ka ng gano'n. Pagmulat ba, napuno na. Pero una, walang tao. Bakit? Kasi ang hirap gamutin nung kultura. Alam po ba ninyo, ang kultura ng kaharian ng Diyos ay mas mataas sa Filipino culture. Kung ang kultura natin, siya pa rin naghahari sa atin, naku, late tayo. Ningas kugon, magaling lang tayo sa simula, pero wala. Diba? Kasi yun ang kultura natin, mas mataas yan, mas prayer. Pero kailangan, the kingdom of God culture, way of life, yun ang pinakamataas sa atin. Ang Diyos ba on time? Hindi siya nalilate. Hindi rin siya na-advance. On time siya. Di ba? Kaya, kung gusto natin maging follower ni Jesus, maging on time din tayo. Amen po ba? Kung sinimulan natin, tapusin natin. Si Jesus, tinapos niya. Kaya sinabi niya, it is finished. Hindi niya sinabing, I am finished. It is finished. Tinapos niya yung sinimulan niya. Kaya ang sinimulan ng Diyos sa inyo, tatapusin niya. Pero gusto ng Diyos, kung nagsimula tayo na mag-commit sa Diyos, sa kanyang katawan, sa kanyang iglesia, tapusin natin yon. Nang sa ganun, may maiwan tayong legacy. Nang sa ganun, may maiwan tayong mana sa ating pamilya, sa ating mga anak. Ay yung ginagawa natin ngayon, ang magmamana niya ng ating mga anak. Yung mga prayer natin ngayon, hindi nasasayang dahil mamanayin ng ating pamilya, ng mga apo, ng mga anak. Amen? So, wag muna natin alisin dyan. Maraming teaching yan. Hanggang anong oras ako, Pastor Jay, baka malita ko. kahit na anong oras. Hindi. Yung dinevelop natin sa buhay natin yung 10%. Kaya tingnan mo sa school, hinasa tayo, di ba, na magbilang. Hinasa tayo na mag-aral. Skills yan. Merong isang bata, ang kanyang tatay hindi nagkakapag-aral. Itong bata na ito, may kasalbay yan eh. Pabiro niyang binibiro. Tay, tingnan mong grades ko. Siyempre, ang tatay hindi masyado marunong magbasa. Anak, ano yung F. Kasi hindi marunong magbasa ng F. Tay, ang F, ang ibig sabihin, fasado. Fasado. Siyempre, naniwala naman kagad ang tatay. Sabi niya, akala ko, perfect. Kasi ang aking tinuturo, masyadong mabigat. Baka mamaya, mabigatan kayo. Kailangan may pampaluwang. May pampaluwang yan, sabihin mo. Di ba sa school, ilan percent ang GMRC? Good manners and right conduct. Di ba isang subject lang yan? Pero ang dami nasing subject sa paging skillful. Pero yung ating karakter napakalit. Ganon din sa church.
Hindi masyadong tinuturo yung karakter. Pero ang karakter, magfo-fall ang tao sa karakter, hindi sa gift niya. Tingnan natin sa Bible. Si Lucifer, punong-puno siya ng gift. Punong-puno siya ng wealth. Pero tingnan mo kanyang karakter. Kaya bumagsak siya, ma-pride siya. Gusto pa niyang higitan ng Diyos. Tingnan mo si King Solomon. Si King Solomon, sinulat niya yung Ecclesiastes. Nung medyo matanda na siya, binabalik-balikan niya ang buhay niya. Anong sabi niya? Everything is meaningless without God. Wealth is meaningless kasi siyang pinakamayaman tao sa buong mundo noong time niya. Wisdom, siyang pinakamatalino, binigyan siya ng katalino ng Diyos, is meaningless without God. Fame, katanyagan is meaningless without God. Everything is meaningless without God. But everything is meaningful with God. Ano sabi niya? The only thing that is important is to fear God and to obey Him. Yun ang conclusion ng buhay niya. Amen? So maniwala tayo na yung karakter ay napakahalaga. Napaka-importante. Ang tinitignan namin ng mga pastor, ng mga leader, hindi yung gift, kundi yung karakter nila. Ano ba yung karakter? Kung faithful kayo, kung kayo'y loyal, committed. Amen? Yun ang gusto ng Panginoon. Utos ng Diyos yan. Maging loyal tayo, maging faithful tayo. Bakit siya faithful sa atin? Amen? Maging faithful tayo sa kanyang iglesia. So yung karakter, napaka-importante niyan. Kasi pagka may fruit of the Holy Spirit ka, may karakter ka, yan ang mag-hold sa gift mo. Kahit may gift ka ng healing, hindi ka magmamalaki. Kahit ginamit ka ng Panginoon sa malaking kaparaanan, ibibigay mo pa rin ng glory sa Panginoon. Amen? Magiging humble ka pa rin. Amen? Tingnan mo si Moses, the most humble person here on earth. Dahil dami niyang ginamit siya ng Panginoon, pero sagana siya sa karakter. At gusto ng Diyos, lumago tayo sa karakter. Amen? Sa magiging mapagbigay tayo, mapagparaya, mapagpasensya. Paano lalago yung pagpapasensya? Pagtsitsaga sa pagsubok. Sabi mo, pagsubok. Ang pagsubok ay ayaw natin lahat ng pagsubok, pero yan ang ginagamit ng Panginoon para magkaroon tayo ng pasensya. Kumain ng pasensya, biskit, hindi ka magkakaroon ng pasensya. Kahit anong sabi mo, God, bigyan mo po ako ng pasensya, ilang years ka na nagpipray, padadaanin kang Diyos sa apoy ng pagsubok, nang sa ganon, matuto kang manampalataya sa Kanya, magtiwala sa Kanya, matuto kang maghintay, matuto kang magpasensya. Dumaan po ako sa mga pagsubok sa buhay ko, sa family ko, sa ministry. Yun ang nagturo sa akin paano magtiyaga, magpasensya. Kasi dati ang pasensya ko, maikli lang ang pisi ko. Madali akong mapikon. Pero sa tulong ng Panginoon, pinadaan niya ako sa apoy ng pagsubok. Kaya wala kayong excuse. Ang bawat isa, kaya tayo dumadaan ng trial para ma-develop yung patience natin. Ma-develop yung ating pagtsitsaga. Kasi yun ang mahalaga sa buhay, character. Sabi mo, character. Gift. Sabi mo, gift. Without character is Lucifer. Oh yeah. Biblical yun. Gift, sabi mo, without character is Lucifer. Ang galing mong kumanta. Talagang parang ang boses mo, boses anghel. Pero pagka naman sa bahay, boses demonyo. Kasi nagmumura ka, nanunungayaw ka, pinagagalitan mo, pinagsisigaw mo ang mga anak mo. Sabi mo, wala dito niyan. Kaya dito, pinapasigaw na tayo. Hallelujah! Praise the Lord! Singa, sumigaw nga tayong, praise the Lord! Hallelujah! Pagka sinabi kong praise the Lord, ang ibig sabihin nun, hallelujah. Hallelujah, ang meaning ng praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Dito pa lang, marunong na kayong sumigaw. Pagdating sa bahay, wala na kayong nisisigaw. Wala na kayong boses eh. At dito, sumigaw kayo ng papuri. Kapuri-puri pa sa Diyos. Di ba sabi niya, make a joyful noise unto the Lord. Amen. Tandaan mo ang anak mo, wag mo siya sisigawan. Ang asawa mo, wag mo sisigawan. Bakit? Kasi, biglang magkaroon ng reaction. Pagka sisigawan mo yan, si Kristo nasa kanya, si Kristo rin nasa sayo.
Nilikayan sa sariling wangis ni Jesus. Amen? Binigyan niya ng Diyos ng Espiritu, ng kaluluwa. Regalo yan. Galing yan sa Diyos. Yung mga asawa mo, galing sa Diyos. Sige, tingnan mo kung katabi mo ang asawa mo, asawa. Kasi mahirap kung asawa. Pagka dumaan na yung tawan, sawa! Awa! Wah! Wala na. Sawang-sawa na. Sabihin mo palagi sa asawa mo, ang mga babae gusto nila lambing. Nang walang string attached sa lambing lang, lambing. Yung sabihin mo sa kanya, kumain ka na ba? How are na you? Tapos tatawag mo siya, I just call to say I love you. Kinikilig ang asawa mo niyan. Nagluluto siya, ang sumasarap ang luto niya. Naglilinis siya, lalong yan. Tapos tawagan mo siya, I just call to say I love you. O, tingnan mo, ganyan ang gusto ng babae. Kaya gagawin mo yun. I just called to say how much I care. Anong nakain mo? Ba't mo sinasabi yan? Kasi natutunan ko kay Pastor Larry. Kaya mag-attend na tayo ng worship service kasi marami kang matututunan doon. Amen? Ano yung faithful? Character, faithful. F, available. Pag kayo naglilingkod sa Panginoon, kailangan available ka rin. Kasi gifted ka nga, skillful ka nga. Hindi ka naman available. Palagi kang wala. May trabaho ka na, nagpa-part-time ka pa, hanin mo lahat ng pera, mag-invest ka sa karyan ng Diyos. Amen. Gamitin mo yung gift mo at talent. Siyempre, ayusin mo muna yung karakter mo. Siyempre, pag nandun ka, malaki responsibility. Andito ka nga. Pero pag wala naman dito, ay siyempre, kailangan maayos ang pamumuhay natin. Kaya meron tayong EGR para iayos natin ang buhay natin. Pagka nakalain ang buhay natin sa Panginoon, madaling dumalo yung pagpapala. Madaling dumalo yung kapangyarihan ng Diyos. Pagka walang bara, di ba yung tubo, pagka walang bara, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ang pagpapala. Amen. Yung buhos ng pagkilos ng Diyos, tuloy-tuloy. Walang sagabal. Kaya alisin natin yung mga sagabal. Amen. Tayong magsasuffer, tayong lugi. Kaya sa EGR, inaalis natin yung mga sagabal. At sa buhay natin, alisin natin yung mga sagabal. Meron kang initiative. Halimbawa, dito sa church, pagkatapos ng worship service, ina-appreciate natin mga kapatid natin, kumikilos lahat eh. Diba? Kailangan mag-initiate ka, hindi ka na, anong may tulong ko? Kundi tumulong ka lang kung mayroon niyang bitbitin. Bitbitin. Ba't pwede bang bitbitin yan? Pwede ba kitang tulungan? Mag-initiate ka na. Ako, Pastor, meron akong alam dun sa pwede kong gawin yung flyer. Ako, meron ako ito yung gift ko, pwede bang magamit ito? Tumulong ka na, amen? Mag-initiate ka na. Yun ang faith. Faithful, available, may initiative, teachable. Maturuin. Sabihin mo, maturuin. Nagpapaturo. Sabi sa salita ng Diyos sa Proverbs, pagka nagpapatulo ka, lalo kang nagiging wiser. Wise ka na, punong-puno ka ng kaalaman, pero lalo kang magiging wiser kung teachable ka. Sinong gusto maging wiser dito? Taas ang kamay. Maging teachable ka. Malayong mararating mo pagka teachable ka. Pagka maturuin ka, halimbawa kami, siyempre, matagal na rin kami sa ministry. Sila pastor, siyempre, ibubuhos namin lahat sa inyo. Ibibigay namin, kung hindi ka maturuin, hindi mo matanggap. Diba? Kung hindi ka maturuin, hindi mo lahat ma-enjoy yung blessing. Kaya, kailangan maturuin ka. Tapos, humble ka. Amen? Merong sumulat ng libro, I am the most humble person ever live on earth. Hindi po humble yon. Yeah, mali pong ano yun.
humble nga, hindi follower. Kailangan follower ka. Follower ka. A good leader is a good follower. Tingnan mo si Joshua, pinapollow niya kagad si Moses. Saan man siya pumunta? Nandun siya. Later on, siya pala ang magiging magmamana successor. Amen? Kaya good follower ka sa iyong pastor, sa iyong leader. Tingnan mo, good leader ka rin later on. Kasi kung anong ginagawa niya, pinapansin mo. Hanggang kinokopya mo. Ganito pala si pastor mag-pray. Ganito pala si pastora. Dito pala siya nagmamalasakit sa mga tao. O nakukuha mo. Kasi bakit? Nakokopya mo. Magaling kang mangopya. Dati sa school, madali kang mangopya. Kinopyain mong kapatid, yung katabi mo, ng opya. Kinopya niya, yung pala mali-mali naman ang sagot. Kaya, ano pa? Kailangan meron kang understanding. Malawak ang iyong pangunawa. Sabi mo, pangunawa. Malawak ang pangunawa. Hindi makitid ang pangunawa. Malawak ang pangunawa mo. Hindi ka masyadong stiff. Loyal. Loyal through all ends. Sino dito pagka nagkasakit ka sa Pilipinas, ang unang ipapainom sa iyo, Royal True Orange. Biscuit. Skyflakes, Wala ka naman panlasa. Hindi mo naman malasahan. Pero at least may Loyal True Orange. Loyal, amen? Kala natin yung loyalist. Sa Diyos gusto niya, loyalist tayo. Follower tayo ni Jesus, tapos loyalist tayo. Tapos need God in everything. Sino dito kailangan natin ng Diyos sa lahat ng bagay? Sa lahat ng sitwasyon. You need God in everything you do. Without God, we can do nothing worthwhile. Without God, we can do nothing. Amen? Tapos, enthusiastic. Sabi mo, enthusiastic. Kailangan enthusiastic ka. Alam niyo yung enthusiasm? Ano yung ibig sabihin ng enthusiastic? Yung pato, hindi siya enthusiastic. Alam niyo yung pato? Ano ba sa Tagalog? Ano ba sa duck? Yung duck, pagka yan mangitlog, walang enthusiasm. Ganun lang. Ganun lang. Kung saan-saan, ganun lang. Kasi wala siyang enthusiasm, hindi siya excited. Ganun. Wala kang enthusiasm. Kasi kung gusto mo maging leader, kung nagli-lead ka, kailangan meron kang enthusiasm. Kung hindi ka tahimik ka ganon, maglagay ka ng karayom dito sa wallet mo, napapaganon ka minsan. Pero yung chicken, enthusiastic siya. Bakit? Kasi pagka chicken, bago siya, hindi siya mangingitlog, kundi, yun ang enthusiastic. Kailangan pagka-leader ka, yung ganado ka, yung excited ka, yung maligaya ka sa ginagawa mo, hindi yung, mahal ka ng Panginoon. Kung hindi mo siya tatanggay, pupunta ka sa impyerno. Nakakatakot. Iiwasan ka ng mga tao, pero pagka-excited, alam mo, ang buhay sa Panginoon ay tunay, pabuti ng pabuti, paganda ng paganda, paangat ng paangat. Di ba? May excitement. Di ba? Excited ka mag-share. Excited mong i-present si Jesus. Hindi lang yung enthusiastic, secured in Christ. Ang security mo, wala sa bank account mo. Nakita natin yun sa time ng COVID. Ang security mo, wala sa asawa mo. Ang security mo, wala sa iyo. Ang security mo ay na kay Kristo. Hanggang sa bandang huli, ikaw pa rin ang panalo dahil ang security mo si Kristo. Ngayon siguro, nabubugbog ka ng kaaway. Puro ka black eye. Sabi nga ni Paul, nabubugbog ako, pero nanakdown ako, pero hindi ako nananakaut. Tumatayo pa rin siya. Amen? Siguro, bugbog sarado ka. Pero sa bandang huli, ikaw pa rin ang panalo. Basta si Kristo, panatiliin mo siya sa iyo. Sa bandang huli, ang nakalagay dun sa end ng story, you are the winner. You are the champion. Because of Jesus, you are more than conqueror in Christ Jesus. You are a true winner in Christ Jesus. Tapos, is somebody who is willing to work with others. Ang tawag yan, chemistry. Kailangan pagka nagpapagamit ka sa Panginoon, kailangan kung gusto mong mag-lead, kailangan marunong ka makipag-work sa iba.
Huwag kang masungit, huwag kang suplada. Katulad sinabi ni Sister Edna, huwag kang maldita, suplada. Marunong kang makipag-work sa iba. Huwag mong intindihin sarili mo lang gusto. Intindi mo rin kapakanan nila. Pagka naglilid ka, pakinggan mo rin yung sinasabi ng iba. Di ba? Baka naglilid ka, may laway ka na pata katulad ko. Walang nagsasabi sa akin. May nagsasabi. Inintay kita magsabi, hindi ko naman nakikita eh. Kahapon, sinabihan kita. Inihintay ko siya magsabi kasi kahapon sinabihan ko siya, aking gano'n. Ito yan eh. Ikaw ang iba, yun ang salamin mo. Bakit? Silang nakakakita sa iyo eh. Hindi mo nakikita ang sarili mo. Hindi mo lahat nakikita. Kaya maganda meron kang asawa. Kung may asawa ka, nakikita ng asawa mo. Kung minsan di pa nakikinggan ng asawa mo. Diba? Kasi hindi natin lahat nakikita. Sabi ng asawa mo, pogi ka, hindi mo siya pinaniniwalaan. O, lugi ka. Yeah. So nakita ninyo, yung habit natin, attitudes, character, 90% yan. Pagka pumasa ka dyan, check. Amen? Committed ka, nako, kapakipakinabang ka sa kaharian ng Diyos. Gagamitin ka ng Diyos. Malayong mararating mo sa Panginoon. Amen? Kahit wala kang masyadong skill, nade-develop naman ang skill. Natututunan niya, lalong-lalo na tayo, meron tayong sistema, meron tayong mga katuruan, meron tayong EGR, meron tayong mga ways para matrain tayo sa skills. Kaya yun po, mahalin natin ang Panginoon. Si Kristo, ang ulo ng iglesia, mahalin din natin ang kanyang katawan. Amen. Maging committed tayo sa kanyang katawan. Ano man ang mangyari sa church, pinoprotektahan nyo ang church. Nandyan kayo para tumayo kayo sa katotohanan, ipagtanggol nyo ang kaharian ng Diyos. At isulong natin ang kaharian ng Diyos. Amen. Magpa-train tayo, magpa-equip tayo, at mahalin natin yung ating mga spiritual parents. Magmula ngayon ang tawag nyo kay Dad JR. Pops JR. Mommy Jean. Mommy Jane. Ha? Pastor, anong tawag namin sa'yo? Huwag naman nang tawagin lolo. Alam po ninyo, nung tinuro ito sa Vienna, tinuturo ito. Ngayon, lumalim lalong relationship. Tumatag lalo ang church. Amen? Maligaya ang bawat mo. Saan man ako pumunta, kasama ko sila. Hindi pa kami maalis dito, nagpaparinig na sila. Pastor, saan kailan ang susunod na? Hindi pa nila masabi-sabi, hindi pa kami umaalis. Yung iba naman dito, Pastor, kailan ang balik niyo? Palisin mo muna kami bago kami bumalik. Nandiyan po ba kayo? Lalalim. Kung saan ako, nandun sila rin. Yung blessing ko, dahil pinagpala ako ng Panginoon, damay sila sa blessing. So, ganun din kayo. Amen? Pagka pinagpapala, damay kayo. Parang tatay nyo sa physical. Damay ang buong pamilya. Kaya i-celebrate natin si Jesus. Amen? Ibigay todo natin ang ating pagmamahal kay Jesus at saka sa kanyang iglesia. Mahalin natin ang kanyang iglesia. Protektahan natin ang iglesia. Limbawa, bigyan ko kayo ng example, pag kami nagsasabing negative sa iglesia namin ito, pinagkatiwala ito ng Diyos. Hindi mo pwedeng hamak-hamakin ng iglesia. Mahal ko ang tatay ko, ang nanay ko, hindi mo sila pwedeng hamak-hamakin ng ganyan. Sila'y lingkod ng Diyos. Pagka binastos mo sila, mananagot ka sa Panginoon, pagtatanggol ko sila, kukoberan ko sila, armor bearer nila ako. Amen? Pagka may chismis, may kumakalat na chismis, bakit si pastor, meron siya sa kasampay sa tumanggap siya ng labada? Huwag kayong maniwala sa chismis, amen? Kilala ko si pastor, ako ang magkokorek, kaya nga ako nandito eh. Save kayo kasi may covering ng church. Kung walang covering, gagawin ng pastor ang gusto niyang gawin at wala siyang umbrella, wala siyang authority. Amen? Hindi namin kukusindihin ang kasalanan, ang kamalian. Amen po ba? Amen. Kaya ipagtanggol niyo ang church, hindi masama.
Pinagtatanggol nyo nga ang pamilya nyo, pinagtatanggol nyo nga ano. Pagka meron kumakalat na ano, ay si ganito, walang katotohanan yan. Mas paniniwala namin ang aming pastor. Mas committed kami, hindi kami maniniwala dyan. Amen? Walang pwedeng, walang lugar ang chismis dito. Walang lugar ang gossip dito. Amen? Kasi kailangan ma-stop. Ito kasi ang ano ng Pilipino eh. Makulit. Oh, totoo. Kung talaga'y kay tinawag ng Panginoon, magtatayo ka ng church, inumpisan mo. Hindi mo kinuha sa iba. Kasi tinawag ka eh. Pagka tinawag ka, ang mga tao, yung panalangin mo ay pupunta. Hindi yung iba. Kukunin kitang worship, ano ka, nagkumakanta ka naman, may marunong ka naman tumugtog, kaya hindi tama ang buhay. Kukunin para lang magstay sa church. Hindi ganon. Doon kahit logic lang gamitin mo, bagsak na yon. Hindi yun fasado, bagsak. Hindi fasado. Amen? Huwag kayong palipat-lipat. Kung saan kayo tinanim ng Diyos, doon kayo tumubo. Doon kayo mamulaklak. Kung palipat-lipat kayo, hindi kayo ito. Kung hindi kayo marunong magpasakop, ngayon matuto na kayo magpasakop. Kasi promotion ay nakukuha sa pagpapasakop. Provision nakukuha saan? Sa pagpapasakop sa Diyos at saka sa salita ng Diyos. Amen? Huwag natin lilangin ng tao. Ang katotohanan ng lilitaw later on. Yung iba kasi sa akin, sabi nila on my face, ayaw kita maging pastor. Eh sa Pilipinas, sa Amerikano bukas ang pinto, walang pumipilit sa'yo. Ganun sa Amerikano Pero sa Pilipino, bakit naman ayaw mo sa akin? Wala naman ako magagawa kasi akong pastor dito. Ayaw mo na, gusto mo, upo ka dyan, ako pa rin ang magpipris. Ang mukha na ito, palagi mo nakikita. Baka hindi mo matiis itong mukha na ito. Sinabi ko, pastor, wala kang choice. Every Sunday, nagkakasala ka. Pastor, nakapikit naman. Kahit nakapikit ka, iniisip mo pa rin ako, narinig mo pa rin ang boses ko. Wala kang choice. Kasi tayong Pilipino, nahihiya tayong bukas ang pinto para Pero alam mo, kung minsan may re-release ka rin para may pumasok. Sa Vienna, meron akong nirelease. Nung nirelease ko, biglang parang nagpasukan yung mga tao. Nagpasukan at mga tao ngayon, ang gaganda ng puso. Mga bago pero mainit sa Panginoon, nagtutuloy-tuloy sa Panginoon. Ang dali nilang turuan. Kailangan pala may i-release ka para may pumasok. Pero kung nakakimkim ako ng ganun, ayaw kong bitawan, wala, may parating. Wala, hindi ko masalo. Pero nung nirelease ko, wow, may dumating. Amen? Sabi ko, ba't hindi ko agad ni-release? Kung alam ko lang, sana noon pa ay lumago na ang church. Siya palang umahad lang. Siyempre tayong mga Pilipino, hanggat maaari, sagipin natin. Pero sa Amerikano, yung pastor ko na Amerikano, sa akin, Pastor Larry, hindi po pwede yun sa akin. Kami, straightforward kami magsalita. Kung ayaw mo sa akin, bukas ang pinto. Kung ayaw mo sa akin, ayaw ko rin sa'yo. Ganon sila. Pilipino hagod-hagurin mo. Aalagaan mo. Aamu-amuin mo. Later on, ano ko rin. Kambing pala, kambing. Hindi pala tupa, kambing. Kambing pala, sinuwag pa ako. May sungay pala. Tumubo na yung sungay.
Sungay ng pride, sungay ng pagkamakasarili. Ako okay lang na i-release ko, kaya lang naawa ko, yung mga umalis, nag-backslide na sila. Nawala na sila sa Panginoon. Hindi ko na pananagutan kasi ayaw nila sa akin. Lord, ayaw nila sa akin. Anong magagawa ko? I-release ko na sila. Ikaw nang bahala sa kanila. Yung sinamahan nila, akala nila, milk and honey, akala nila, promised land. Yung pala, sinusulan lang sila, binibigyan lang sila ng pera. Later on, wala nang may bigay. Oh, wala na. Nawala na rin ang pananampalataya. Nawala na rin sila sa Panginoon. Pero tayo, gusto natin maging totoo tayo. Kaya nga na pinag-aaralan natin ng character eh. Character without, gift without character is Lucifer. Kaya kailangan sumagana yung character sa atin. Saan man tayo, maging 3,000 man ito, 4,000, 5,000, magkaroon man church sa buong Paris, humble ka pa rin sa Panginoon. Worshipper ka pa rin. Passionate ka pa rin sa Kanya. Amen. Basag pa rin ang puso mo sa Panginoon. Wala kang ibang hinahanap kundi ang Panginoon. Tayo po tumayo. Yes, God. Sige, hanapin natin yan. Saliksikin natin ang Panginoon. Yes, God. God, Ikaw lang ang nais namin. Wala kang ibang nais kundi Ikaw. Gutom kami, uhaw kami sa iyo. Ikaw ang kailangan namin. Ikaw at ang presensya mo. Mahal ka namin. Kaya sa oras na ito, Lord, kahit napag-usapan namin mga bagay, protektahan mo ang iyong iglesia. Tulungan mo kaming maunawaan namin itong mga bagay na ito. Maging committed kami sa iyo. Malalim yung commitment, relationship namin sa iyo. Lumalim kami sa iyo. Lumalim kami sa relationship namin sa bawat isa. Lord, magkaroon ng pagkakaisa para protektahan ang iyong iglesia. Lord, isulong ang iyong iglesia. Gamitin mo ang bawat isa sa amin. May plano ka, O God, sa GAC Paris. May plano ka sa buhay ng bawat isa, Lord. Sa iyong iglesia. You have built your church and the gates of hell will not prevail against your church. Your church will remain victorious. Your church will remain alive. You have anointed your church because you have called your church to be yours, O God. You are the head of the church. We are your body, O God. Kaya patuloy kami magsapa. Sige, magpasubmit tayo sa Panginoon. Taas natin ating mga kamay. Total surrender, God. Nandito kami. Hindi lang kami maging servant, kundi magkaroon kami ng tunay na pagmamalasakit sa iyong iglesia. Tunay na pagmamahal at pagmamalasakit, Lord, sa aming mga spiritual leader, spiritual pastor. Oh God, maging sons and daughters kami, Lord. Lord, proprotektahan namin ang iglesia. Anumang kaguluhan mangyari, anuman mga bagay na gawa ng kaaway, ipaglalaban namin ang aming pananampalataya. Ipaglalaban namin Ikaw, Kristo, at ang iyong iglesia. Poprotektahan namin ang iyong iglesia. Hallelujah. Yes, God. Sige po, meron po tayong gagawin. Sige, worship last kayo. Worship yan. Sige, sambahin natin ang Panginoon. Yes, God. Hallelujah! Hallelujah! Yes, God. Kung kayo po'y committed sa church, kung kayo ay nangusap ang Panginoon sa inyo, isusulong ko ang kaharian ng Diyos dito sa aming iglesia. Aming iglesia ito na pinagkatiwala ng Panginoon. Pamilya ko to. Kung yun ang nasa puso mo, sige, pumunta ka dito sa harapan. Yes, sasabihin mo, Pastor Lali, sige, makikipagkaisa ako sa iglesia. Sa aking mga spiritual parents, sa aking spiritual parents na si Pastor Jay, Pastor Jane. Sige, lumapit tayo sa Panginoon. Gagawin natin ang lahat para sa unity, para tumibay at tumatag ang iyong iglesia. Kailangan ka ng Diyos. Kailangan ka namin. Kailangan ka ni Pastor Jay, Pastor Jean. Kailangan namin ng body of Christ. Kung mahal natin si Jesus, mahalin din natin ang kanyang katawan. Sige, lumapit tayo sa Panginoon. Yes, God. Gusto mo tumaas ang level ng relationship mo, hindi ka na lang servant, naglilingkod basta-basta, kundi ikaw ay maging sons and daughters. Kung hindi ka maging isang anak,
May spiritual na magulang ka. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, God. Si Pastor Jay at saka si Pastor Jane pwede pumunta rito sa harapan. Marapay sa kanila. Sila po ang spiritual parents ninyo. Amen. Mahalin nyo sila. I-appreciate nyo sila. Ipag-pray nyo sila. Kailangan nila kayo. Kayo ang success nila, success ninyo. Ang blessing nila, pagka pinagpala nyo sila, pagpapalain din kayo, dadaloy sa inyo. Kaya nandito sila, gusto ko silang i-present sa inyo. I-appreciate nyo sila palagi. Tawagin nyo sila. Magsabi kayo ng word of encouragement sa kanila. Sabihin nyo yung ginagawa nila ay mahalaga sila. Sabihin nyo na regalo sila ng Diyos. Amen. I believe makakancel lahat ng spirit of division dito sa lugar na ito, dito sa church. Makakancel ang lahat ng mga spirito ng kanya-kanya. Maging sons and daughters tayo sa kanila. Huwag lang tayong servant, huwag lang tayong naglilingkod, pero nagmamalasakit tayo sa kanila, sa iglesia ng Panginoong Jesucristo. Ating iglesia, we love our church, we love our pastors, we love our spiritual parents. Amen? Sige, pumunta kayo sa kanila. Isa-isa, alam ko may time ito. I-express nyo yung appreciation ninyo. I-express nyo yung inyong desire. Si Pastor Elmer, nandito yung mga member niya. Pumunta kayo kay Pastor Elmer, Pastor Lerma, Sister Lerma. Sige, pumunta kayo sa kanila. Kayo mga member ni Pastor Elmer. Yes, dumalo yung unity. When there is unity, there is anointing. There is blessing. I-release ng Diyos ang blessing. Kaya dadali ito sa iglesia, magmumultiply ang church, mag-grow ang church, magmamature ang church. Yes, Lord. Thank you, Lord. Heal your church, oh God. Bring healing to your church. Bring restoration to your church. This is your church. You are the head of the church. Oh God, we love you and we love your church, oh God. This is our church, oh Lord. Magmamalasakit kami sa iyong iglesia. Magkakaisa kami para isulong ang iyong iglesia. Yes, God, patuloy namin pinapalayas lahat ng spirito ng division, spirito ng strife, ano man mga spirito ng gawa ng kaaway, sinisira namin ito. Pinapawala namin ng bisa ang kapangyarihan nito sa bawat isa at sa buong iglesia. Sa pangalan ni Jesus, we declare and decree blessing. We declare and decree the presence of God. Lalong lumago, lalo Panginoon, Lord, mag-increase, oh God, sa iyong iglesia. Lalong mag-increase yung pagkakaisa, pagkakaunawaan. Mawala ang mga pride, selfishness, yung childish ways, oh God. Magkaroon, oh God, ng maturity. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Yeah. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
Jesus. Napakagandang tignan, sabi ng Psalm 133, kapag ka ang iglesia, mga kapatiran, nagkakaisa. Amen? Marami tayong magagawa. We are stronger when we are together. Amen? Kaya panatilihin natin yan. Nangyari lang ito, pero pag sumikapan natin manatili, panatilihin natin yan. At ino-honor natin ang mga magulang natin, i-honor din tayo ng Diyos. Amen? Day and night, Night and day. Yes, Lord. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day. Let incense arise. Day and night, Night and day, let incense arise. Hallelujah. Ngayon naman ay magdiriwang tayo. Amen? Sa ginawa ng Diyos at gagawin niya at ginagawa niya. Amen? Sambahin natin ang Diyos. Purihin natin siya with all of our might. Amen? Huwag kayong aalis. Dito, mag-celebrate tayo. Okay? Oh, yeah. Yeah. Praise the Lord. Let's celebrate Jesus. Sige, bigay natin todo, pinaka-todo-todo. Sabi mo, todo-todong papuri sa Panginoon. Todo-todong kagalakan. Kanina katulad sa EGR, amen? Hindi lang yung pag-EGR. Pandito rin yan, amen? Nasa inyo. Ang bawat isa, worship leader kayo, kayong maglilid, mag-i-initiate ng papuri sa Panginoon. Amen? Ng pagsayaw, papuri, kagalakan, katuwan sa Panginoon. Come on! Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasampas sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahan. Tunay na nadarama ko. Hallelujah. Yes, Lord. Come on, may enthusiasm. Katulad ng manok, may enthusiasm. Huwag katulad ng pato, walang enthusiastic. Enthusiasm. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasampas sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahan. Tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong Sinong hinahanap mo? ay di Ba't ka pupunta sa church? Sinong hinahanap mo? sumasampas sa'yo. Yes! Sagad-sagaran ng kasiyahan. Tunay na nadarama ko.
sa Panginoon. May enthusiasm. Come on. Katulad ng sayaw ni Haring David. Bigay todo. Patalon-talon, pasayaw-sayaw. Malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y Gumawa ng himala. Pagkasan ng kanyang himala, sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan ay pinawin niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Thank you, Lord. Malaya, malayang, malayang, malaya. Hallelujah. Malaya, malayang, malayang, malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan, pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw! Malayang sumigaw, sumigaw! Malayang sumayaw, sayaw! Malayang lumipad! Malayang lumipad! Malayang sumigaw! Malayang sumayaw! Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw! Malayang sumigaw! Malayang sumayaw! Malayang lumipad! Malayang lumipad! Malayang sumigaw! Malayang sumayaw! Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Thank you, Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah.